Magandang umaga mga kabayan, latest progress, panibagong araw rito po sa Marikina Pasig Flood Control Project mga kabayan. So nakita niyo mga kabayan yung mismong tarpaulin ng Japanese contractor, no? At inaward pala ito noong 2021, October 20, 2021, ano po? So alam natin kung sino yung sino pa talaga ang nag-push para maisakatuparan itong Marikina Flood Control Project, no? So, ayan po mga bayan, hindi natin pag-uusapan yung politika ang importante, ito'y magawa. Ang makinabang ang sambayan ng Pilipino at hindi yung buaya sa gobyerno, no? Ilang buaya dyan sa gobyerno mga bayan. So, ang importante, ganito dapat. Kung mangutang man ang ating bansa, direkta na doon sa mismong Japanese contractor, no? Para hindi nadadaan sa mga DPWH, hindi nadadaan sa mga bidding niyan. Alam naman natin, ang DPWH mga bayan, ayaw ko na pong magsabi, no? Alam nyo na yan. Ang importante rito mga bayan ay matapos ito at makinabang ang sambayan ng Pilipino dahil sa mga comments na nabasa natin sa ating upload rito mga bayan, sa ating YouTube channel na talagang lahat ng mga tulay, mga infrastructure projects sa ating bansa dapat sa Japan ay ibigay o di kaya sa Korean company para siguradong matibay at makikinabang ang sambayan ng Pilipino. Hindi ang mga buaya dyan sa isang ahensya ng gobyerno natin at buayang mga iilang congressman, ilang senador, no? Dapat ganito yung gagawin ng gobyerno. Kung mangutang, ang gagawa lang din yung Japanese or Korean para sigurado. Talagang kita nyo naman yun mga kabayan, no? Yung seat pile, oh. Mas malaki pa yan sa 2 tao mga bayan kung tatayo ang tao dyan. Dahil tayo ay nasa personal talaga. Grabe ang lapad, ang laki, ang kapal. Grabe. Kaya napakatibay, napakahaba pa yan mga bayan. Ito na yung tapos na. Ayan o. Nagbuhos na sila dyan sa pinaka-final na buhos sa pinakataas. Kumbaga mga bayan, napakasolid. Kaya shout out sa mga kaubayan natin rito. Ayan po sa bandang kanan. Final na po yung buhos yan. Ayan po yung dulo. Ayan. Final na rin. Paakyat na sila. Papunta na roon sa... Pagkatapos natin rito, pupunta tayo roon sa mismong papuntang Libis. Yung may tulay din doon. Crossing mga kabayan. At pakiusap po, huwag po tayong skip sa ads, no? Paki-like, share, at subscribe po sa ating YouTube channel. Follow na rin sa ating FB page. Maraming salamat mga kabayan, no? Yang mga lupa na yan ay babaklasin yan. Once na ito ay mabuhusan na yung taas. Actually, mamaya ipakita ko po sa inyo yung nagdi-dredging doon sa paakyat papuntang Libis mga bayan. Ay nakamangha. Ang lalaki ng mga heavy equipment, mga barge, grabe. Hindi katulad nung nag-contract dito una na yung mga barge ay tinangay ng baha. Ito hindi na kaya itong ng baha. Tangayan mga bayan, yung mga barge ng mga Japan, grabe. Ang lalapad, ang lalaki. Sus, Diyos ko po. Panoorin nyo lang mga kabayan yung full video natin. At pakishare na rin para malaman ng ating mga bayan kung gaano ka quality gumawa itong 2 Japanese contractor. Shout out to you Corporation Limited and also Shimizu Corporation Unlimited. Napakasolid, grabe. Ito na po mga kabayan, ipakita ko sa inyo yung actual na pag-dredging, no? Dito sa portion ng papuntang Libis. Ayan, sa ating likuran ay
yung pakanan ay papuntang Libis na po yan. So ito naman pong portion na yan, yung gitna na kalsada ay papuntang Antipolo yan, papuntang C6, no? Yang area na yan, yung gitna. So ito namang bandang kanan ay pabalik doon sa riverbank. So itong pakaliwa na mga sasakyan ay papuntang Libis, papuntang Quezon City, no? So ayan po mga bayan, buti na aktuhan natin ngayong araw dito sa portion na ito ay ang pag-dredging mga bayan. Grabe! Ang lalaking barge na nito mga bayan. Ayan po yung baba natin ay nabuhusan na rin yung mismong ginawa nilang pwede tayo mag-jogging dyan, maglalakad rito every morning, no? Mag-jogging rito sa palibot nitong Marikina River papuntang Pasig, papuntang Eastwood. Ikutin mo ito mga bayan ay talagang pawis talaga. Hanggang paakyat doon sa Marikina mismo. Ayan na po yung mga machine na ginagamit nila. Sa personal yan mga kabayan, napakalaki yan. Dambuhala. Ang lipad lang natin ang lipad natin ngayon ay 100 meters. Kaya medyo maliit-liit na yung ating kuha sa ngayon. Kasi yung mga poste rito, yung mga kawad ng kuryente ay medyo mataas-taas rin. Kaya tinaasan natin yung lipad natin para safe naman yung ating helicopter. Kita niyo naman yung mga gamit ng Japanese contractor mga bayan, no? Grabe yung mga gamit nila mga bayan, nakakamangha talaga, oh. Sana ito na sa administrasyon ngayon kung may balak man na maganda yung quality, hindi yung flood control na ghost project, ay ito na sana kukunin nila. Katulad noong unang administrasyon na ang kinuha Japan talaga. Nangutang sila doon para matalino din doon Japan dahil sige, pautangin kita. Pero ang magtrabaho dyan para sigurado na quality ang gawa, hindi kainin sa minsan din kasi yung ating hindi sa naninira tayo, no? Trabaho ng ating local contractor ay ewan. Kita nyo naman mga bayan, yung may mga flood control na local contractor ang gumawa. Yung nasa ating rails natin, ayaw ko ng pangalanan, no? Mahirap na. So, ayan po mga bayan. So, ibig sabihin, yan, no? Mababaw. Oh, kita nyo mga bayan, no? So, punong-puno pala talaga itong Marikina River mga bayan ng burak, basura, tsaka putik. Kaya, ayan oh, tama itong ginawa ng mga Hapon na palaliman ito. Ayan oh, hindi pa nga, kitang-kita pa nga yung, yung napakalaking machine na yan, yung kukuha doon sa putik mga bayan para ikarga dyan sa barge na magdadala doon sa dulo mga bayan para kung saan yan nila itambak yung mga burak na yan, tsaka putik na yan. Sana naman yung ating mga kababayan ay yung mga nakatira dyan sa pasaway itong mga ibon na ito. Kanina pa to ikot dito sa drone natin, baka disgrasya pa. Ang lalaki pa naman yan. Mga kalapati na yan. Sana naman yung mga kababayan natin maging responsable, no? Kanina dumaan tayo roon sa floodway. Yung may creek doon na papasok doon sa mga urban areas, grabe. Ang mga basura mga kabayan, grabe. Nagsilutangan galing doon sa mga kabahayan. Ay nako. Dapat talaga yung mga walang squatter na makatira malapit dyan sa mga ilog. Kasi kung mayroong squatter, sigurado ang daming basura. Hindi sa tayo ay naninira. Real talk lang tayo. Marami po talagang mga kababayan natin na napakaburara at walang pakialam sa kapaligiran. Basta matapon lang nila yung basura nila. Kalat kahit saan.
Grabe, dapat maikulong yan, yung mga ganyan klaseng tao. Doon lang, tama kasi ito mga bayan, itong Marikina flood control na ito. Dahil yung gilid nito, pag matapos na yung retaining wall, magkakaroon siya ng kalsada dyan sa gilid, lalo na doon sa mga may bandang santulan, yung may mga urban areas doon. Lalagyan nila ng ng kalsada sa gilid para hindi makatapon yung mga taga-squatter doon sa mga basura nila dito sa ilog. So, pinaikot na natin yung drone mga bayan para makita ninyo yung view rito. Napakaganda naman itong Marikina River sana kung wala pang mga kababayan natin ilang kababayan natin na pasaway, nagtapon ng basura. Kaganina doon sa riverbank ay may mga basura tayo nakita sa may area ng Santulan. Yan po mga bayan, no? Kaya full blast na ito, no? Ang pag-dredging rito. Kahit gabi mga bayan, tuloy-tuloy yung tanggal ng putik at burak dyan mga bayan. Dito na po ito, malapit sa may intersection, paakyat ng Libis. Medyo papunta tayo ng nito, puntang Eastwood. May mga upload na rin tayo doon mga kabayan sa portion ng Barangay Santulan, Pasig, no? Pakisilip na lang po ninyo mga bayan. At paki-like, share, at follow, at subscribe na rin po upang lagi tayong updated pag may mga bago tayong videos mag-pop up sa inyo mga bayan. Mapanood talaga ninyo yung ating mga new video, no? Tulad nito ay napaka-informative nito, lalo na po, ayan po, may subdivision dyan mga kabayan. Ewan ko lang kung anong pangalan nitong subdivision na ito dyan sa unahan. Ang lalaki ng mga bahay. Hindi itong sa bandang kanan, yung sa bandang kaliwa. Yan ba yung Corinthia? Yung andyan yung tahanan ni Kristen Reyes. Dati ay yung anong bagyo yun na inabot yan, yung isang subdivision dyan. Diyan po nakatira isang sikat artista, no? Kristen Reyes, diyan nakatira. Ay talagang yung mga kabahayan nila diyan sa loob, lubog, parang dagat na mga kabayan. Hanggang yan, no? Yung harap na yan. Ayan, papuntang Libis, yung bandang kanan. Ayan po.
ng papuntang Libis, no, rito sa portion na ito. So ngayon, dako naman tayo sa kabilang side, sa may stored area, sa may bandang Pasig po ito mga bayan, no? Tapat ng stored yung may bridge dito. So yan na po yung progress sa ngayon dyan. Bubuhusan na nila yung pinakatuktok dyan mga bayan. No? Pagkatapos niyan ay baklas na yung mga rebars dyan. Posibleng hanggang rito lang mga bayan sa may bridge dito. Yung papuntang Pasig at papuntang Floodway, Manggahan Floodway. Hanggang dito lang po yung flood control. Pero dito sa bandang kanan, sa may estud, paikot mga bayan. Yung may binaon silang mga seat pile. No? So, ayan na po yung estud area. So, last 2 weeks nung natin upload rito ay ganun pa rin dyan. Pero may dadagdag na pinakataas ay may buhos na rin. Kakaiba talaga. Ayan po yung hindi natin sure mga kababayan no, kung yan po ba ay safety officer, yung bandang kaliwa, or yan ang engineer, Filipino engineer, no? Dahil minsan lang pupunta rito siguro mga bayan yung mga Japanese, no? Weekly siguro sila pumupunta. Pero andyan naman yung mga Filipino engineer na nagmo-monitor. Pero hindi natin sure mga bayan kung weekly ba or araw-araw din andyan nag-supervise, no? Yung mga Japanese engineer dahil sila nga po yung contractor nito, yung Tuyo Corporation Unlimited and also Shimizu Corporation Unlimited. Dalawang Japanese contractor ang gumagawa rito mga bayan. Kaya marami nagsabi baka hindi kaya sila malugi. Napaka solid yung mga bakal, ang lalaki. So yan lang po mga bayan. Maraming salamat and God bless po, no?